Oh baby, if only you would know how much I fucking love you so. There's nothing I won't do. Hi, I'm Anissa, 22 years old, and I've never lived alone, ever in my entire life. So let's try, shall we? So, I booked an Airbnb dito lang din sa amin, in Bacolod. And I will try to live alone. I've never experienced staying in a house na ako lang mag-isa, in a condo, apartment. Pag mag-travel man ako, may kasama ako. Pag sa bahay ako, hindi pwedeng wala akong kasama. So basically, I've never experienced a single time na talagang ako lang. Na talagang ako lang mag-isa sa buhay, Jane, Wanda. So, ito na yun. Ginawa ko to for 2 reasons, and not because of content purposes. Number 1, may pre-boards ako in 2 days. Hindi ako nakapag-aral sa bahay kasi ang dami-dami kong pwedeng magawa para ma-distract ako. And number 2, the home isn't really homing recently. I'm not gonna be giving out the details, but let's just say, hindi siya slay ngayon. Maraming nagaganap sa bahay. I know I'm not supposed to say it, pero ang dami kasing nagka-comment na parang ang perfect namin. We have the best family ever, and although I agree, pero this is also a reminder that it's normal. Okay lang na mag-away-away kami minsan. So I just needed a little bit of time away from home. So here we are. I know sobrang swerte ko, and I'm so privileged na pwede ko tong gawing option na lumayo muna sa bahay. So yes, I know. Ano naman ngayon? Wala lang. Thank you. Okay. Welcome to my home for 5 whole days. Let me show you around. Talagang may choreo. Here is the overview of the unit. Sala, bedroom. We move over here, and we have a complete kitchen. A mirror with a table, and then the CR. Anti-stank materials not included. Choice ko na yan. Complete na talaga siya. It's like a home, away from home. Bit ko na din yung 1/4 ng buhay ko. Talagang nagmaleta ako. And I think it's lovely, and I have everything I need. Well, hindi naman super everything kasi ang laman lang ng ref ko ay tubig. Pero mamaya pa ako mag-grocery kasi maglalaro muna ako. Ako sabi ko pumunta ako dito para makapag-aral ng mabuti. Pero dinala ko pa din yung switch ni Chocobee. Actually, joke lang. Hindi ko pa feel maglaro ngayon. Tsaka ang dami ko naman palang time para maglaro. Kahit anong oras pa ng gabi yan. Kasi ako lang mag-isa dito kahit mag-ingay pa ako. Pero ang mag-grocery, hindi 24 hours. So, uunahin ko na yun. Let's go and buy our shit. Oh my God, di ako sanay na magdala ng susi. Wala akong susi kahit na sa bahay. Pag umalis lang ako kasi madami naman tao sa bahay palagi. So first time to. Good luck. Sana hindi ko ito mawala. I think at some point, we have all watched yung mga living alone videos sa YouTube. And my favorite part ng mga videos nila is always yung grocery trip. Before ko ginawa to, nanood muna ako ng mga living alone videos, tapos naghanap ng inspiration sa kung ano yung grocery ko. Simula sa kung ano lutuin hanggang sa magkano yung mga grocery na ngayon. Sila yung nagsisilbing news update ko. So, ari lang akong dayan. Thank you. Ang goal dito ay hindi ako magpa-deliver. So, kailangan pagkasyahin ko lahat sa 5 araw. Yes, masih may tissue lang kamo kayo ang oyster. Tissue. Hindi pa ako nagluluto, amoy ulam na ako. Amoy oyster sauce na yung kamay. Dalawang isip ako mag-soy sauce kasi onti lang naman yung kailangan ko. Sana pala nagdala na lang ako galing sa bahay. Naisip yun na. But that will defeat the purpose of trying to live alone. Maliit. Sayang. Ano yun? May bacon ka. Bacon. Thank you. Ang plano dito is, hindi ko bibilihin lahat sa isang bagsakan. Kasi gusto kong mabalik-balik ako dito. Para everyday may ganap ako. So, I guess, pang mamaya lang to lahat. Tingnan natin. Kasi living alone video ba to kung walang ganong siya? Ito 50. Mali ang sa cabbage, miss. Buy one, take one to ko, no? Ang higher price ko.
Yes. Successful. I hungered agad. My bill was only 1,200, but then also that was nothing. As in, pang today lang yun. Really, truly nothing. I mean, parang isa, dalawang ulam lang. Wala akong bilhin mga snacks. Quick hot, jasmine rice, because minsan lang naman sa buhay. Tissues. Nag-give up ako sa oyster sauce. Kasi nga, natapunan ako kanina. So, eto na lang, powder. Milk, cheese, soy sauce, yogurt. Oh my God, sabi ko na nga ba, nakalimutan kong bumili ng oil. Sobrang hindi nakaka-girl boss yung mga next movements ko. Nagpabili ako ng oil because suddenly I can't lift a finger. Not my proudest moment. Then for the fresh produce, tofu, ang cabbage na buy one take one na talagang pinaglaban ko. I-ref ko muna to. Bacon and hotdog. Kasi gagawa ng baksilog, muntik na ako mag-give up kanina kasi ang only bacon available ay beef bacon. Tapos 300 to. Ito lang, ganito lang kaliit. So, sabi ko, sige na lang. Minsan na naman tayo makatikim ng bacon. Pero dagdagan ko ng hotdog. And then, mga gulay na. Alam ko namang mas mura pag nagtyaga lang ako ng konti at pumunta ng market. Hindi ako bumibili ng mga fruits at gulay sa grocery. Pero, naman ako. So as you can see from my selection, ang lulutuin natin ay chicken curry. Charot. Parang chop suey stir-fry keming. Okay, whatever. Let's see the plastic. Masura. Ni-replicate ko lang kung paano kami mag-arrange ng ref sa bahay. So, ganun lang siya. The end. Ikakagalit nyo ba pag sinabi kong nag-call a friend na naman ako at nagpasama ako mag-dinner? Well, anyway, gumawa ako ng baksilog. Sadly, wala nang atirikas dito sa amin. So, I had to learn how to make the cheese sauce on my own at a very young age. Huy! Pag yung mga friends ko mag-request na magpaluto sa akin, eto lang yung kaisa-isang nire-request nila. Sa dinami-daming putahe dito sa mundong to, eto lang ang gusto nilang kainin. Kaya pag tinatamad sila mag-banding, sabihan mo lang sila na lutuan mo sila ng baksilog and instantly, andyan na sila sa bahay mo with their own utensils. Nag-scroll ako sa mga pictures ko from 2020 and I would just like to appreciate myself for the improvement of the recipe of my baksilog sauce. Nag-start siya na mukhang cheese talaga, na parang minelt lang na cheese. Hanggang so wow, now it's a perfect and it's a consistency. Amazing. Okay, let's eat. Parang bumagal din. Perfect. Hindi perfect. 1 a.m. Ngayon lang ako mag-unready just because I can. Ngayon lang ako magtutoothbrush. Ngayon lang ako maglilinis ng muka. Ngayon lang ako mag-half bath. Sa bahay kasi, hindi ko to magawa kasi maingay yung door ng CR ko. Naririnig nila ni Baba, nagigising sila. But now, whoa, this is new. Excuse me? What do you mean pwede lang ako magbihis kahit saan ko gusto? That's weird. Like, pwede lang ako magbubad dito? Dito mismo? So, ibig mong sabihin, ngayon na wala akong short, pwede akong gumala-gala kasi ako lang mag-isa. Nais ko tong hairstyle na to. Ginagawa ko to dati ng bata. Night 1 of being alone. It's almost 2 a.m. At medyo nakakatakot pala to. Pero ayokong sabihin out loud. Kasi baka yung kinatatakutan ko, marinig niya ako, tapos takutin niya pa ako. Pero hindi ko alam kung saan ako natatakot. Siguro, hindi ko alam. So, ang gagawin ko, papaandarin ko lahat dito. Aircon, TV, laptop, cellphone. Para umingay. Kasi parang nakakabaliw yung walang ingay. The goal was to not order. Anong una kong ginawa? Pagpatak ng first hour of boredom. Umorder. And what about it? Medyo mas ano siya sa kape side. So, lalagyan ko ng gatas. Again, just because I can. Desired color achieved. Yan ang gusto ko sa gatas. Yung may konting kape. Yung kape, binili ko yun kasi nga, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-aral. Kasi maganan ako mag-aral, inaantok na ako ngayon. Siguro manonood na ako ng YouTube sa kama hanggang sa makatulog ako. Just because I can. Yeah. Mistake na punta karon ba di? Trapuhan ang senator na singot na kay murag ikapoy ba ning dagandagan kay ina ba di? Awar mo na ba di? O quality kay murag barikos oy. Tutugan jud kung tinuod ba di? Inaantok na ako ngayon. Akala ko talaga mahirapan ako matulog. Hindi ko alam bakit. Para din naman ako nasa kwarto ko. Pero ngayon inaantok na ako. May mga weird sounds akong naririnig. Hindi ako praning. Meron actually ako naririnig. But then I found out galing pala yun sa ref. So, wala nang rason kung bakit hindi ako makakatulog ng mahimbing.
Good night. Good night po sa mga reviewer ko dyan. Sana matulog ka na rin. I now regret my decisions in life kasi inantok ako bigla. Hindi ko na ngayon alam gagawin sa mga hotdog na to. Nakabasag pa ako ng isang bowl. Dapat natulog na lang talaga ako eh. Napakagago na talaga nito. Nothing better than cold rice at kumakain ng walang tinidor. This is really giving midnight. AM pa lang. Gising na ako kasi yung kabilang room. Napagdesisyonan ba naman today na maging fanatic ni Angeline Quinto? Ang lakas-lakas ng music niya. Okay ka pa da, ma'am? 9 pa lang. So, mag-order ako ng McDo. Kasi sabi ko talaga, kung magising ako before 10:30 sa kahit anong araw man yan ng buhay ko, ay mag-order ako ng McDo. So, ito na yun. Bakit niya ni-next song? Kunin mo na ang lahat sa akin, please! Pati tulog ko, Keps. Kailangan ko maghugas ng mga pinggan na pinagkainan ko kahapon. And this is not very late. Hindi ito yung gusto kong gawin early in the morning. Kung noon, gusto ko nanonood ng mga cleaning vlogs. Ngayon, nabobore na talaga ako. So, hindi ko alam kung bakit ko to gagawin sa inyo. Tunay, hindi nakaka-girl boss ulit na nagpasama na naman akong kumain. Pinapunta ko dito yung friend ko. Pero kumain lang naman. Ako pa din naman mag-isa natutulog dito. So, the living alone is still there. Nagpapasama lang ako kumain. Normally, I love it when I eat alone. Ngayon parang sad era ko eh. So, parang mas okay sa akin na may kasama ko kumain. So far, living alone was amazing and I really thrived and survived and I love living alone. And I will continue to live alone, right? Right? Oh no! What's that? You might ask. Maybe I'm not gonna live so much alone. Oh no! My gosh! Attenzione! Pickpocket! Welcome to Season 2, bitches. Living alone. Here are my thoughts. Dapat aesthetic. Dapat parang fireplace ang background. Mukha akong nasa totoong home ko. Ako nasa impyerno. So here's my rating on living semi-alone. Noong unang night ko dito, sabi ko, okay, I will give this like a 3 out of 10 siguro. Kasi una, hindi ako sanay. Sanay ako na alam ko na sa bahay maraming tao. Pagbaba ko, may tao, may aso. Si mami minsan sa kwarto ko natutulog. Si Aman, alam ko maya-maya papasok ng kwarto ko. Maya-maya may kakatok sa akin. Eh dito wala. Pag may kumatok dito, mag-pray ka na. So, doon ako natakot una pa lang. Like, papunta pa lang ako. Worry ko talaga ang sleep. So, akala ko, ang may rating ko dito is 3 out of 10. But then on the second night, namihasa na kaagad, naka-adjust naman kaagad. I give my sleep here an 11 out of 10. Kahit maiksi lang yung tulog ko. Kasi nga, kung ano-ano ginagawa ko, kung ano oras ng gabi, kasi lang, pwede. Alam mo yun, dahil lang pwede. Ginagrab ko din naman yung opportunity. So, maiksi yung tulog ko, pero ang sarap-sarap ng tulog ko. The eating issue, parang ayoko lang muna na ako lang mag-isa kumain because it's really sad. As I said, I'm in my sad era. Magbabounce back din ako pero dami lang kasi nangyari nga netong October. Parang lahat ng bullshit, nag-meeting sila
na magsama-sama sila ngayong buwan, tapos bisitahin ako nila. Ang dami nangyari sa buhay ko. Dagdag mo pa, hindi ako nakapunta ng Rex Orange na concert na yun. Talaga ang pangarap ko sa buhay. Pero ano lang yun, parang icing sa ibabaw ng cupcake ko. Ang dami pa talagang shit na nangyari. Pwede na akong isali sa Toro family. Providing for myself was also fun. Fun lang siya now, alam ko. Kasi, if providing for myself, minsan, natatakot ako kasi parang sinong dumadaan dyan? Kasi nga, condo, di ba? Ang daming dumadaan. Anyway, hindi ko natatakot ng sarili ko. Pero may mga times na ganun. Providing for myself is still fun kasi nga, challenge lang to. Pag dumating na ang real challenge na kailangan ko na talaga mag-live alone and provide for myself, I know I will not have this much fun. But now, masaya na mag-grocery for myself at mag-meal plan. Ako mag-iisip kung ano kakainin ko. Yes. Yung mga ingay naman ng mga neighbor, like ngayon, narinig ko TV nila. Sa umaga, ang ingay ng TV niya, hindi ako nababother doon kasi mula noon naman kahit anong ingay, kahit nasa Pobla kami, doon kami nag-hotel, kahit anong ingay makakatulog at makakatulog. So never siya naging issue sa akin. That's, yun na yun for now. I like living alone, I miss home, but also home is where your heart is, I guess. I can't wait for this journey and what it has to offer. Huy, 2 days na lang ako dito. Literal 4 days lang ang binuko to. Akala mo naman talaga. See you sa part 2 of living alone ng may kasama.